Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sumuko na ang lalaking pumatay umano sa isang Australiano at dalawa niyang kasama sa isang hotel sa Tagaytay. Dating empleyado roon ang umano'y suspect na sinibak matapos masangkot daw sa pagnanakaw. Paghiganti ang nakikitang motibo ng mga otoridad sa krimen. Mula sa Tagaytay City, nakatutok live si June Veneracion. June! Connie Mel, hawak na ngayon ng PNP ang umano'y suspect sa pagpatay sa isang Australiano at dalawa niyang kasama sa loob ng kanilang hotel room. Dito yan sa Tagaytay City. Ang suspect ay sumuko halos 1 linggo makaraan ng krimen. Person of interest ang unang turing ng pulisya sa lalaking nakuha na ng CCTV na labas-masok sa room 103 ng isang hotel sa Tagaytay City madaling araw noong July 10. Sa kwartong yan, dugo ang natagpuan matapos ang halos 5 oras ang labi ng isang Australian, kanyang live-in partner at manugang ng ka-live-in. Halos 1 linggo makaraan ng krimen, sumuko ang lalaking pumatay umano sa 3 biktima na dating empleyado ng hotel. Nakilala ang 31 anyos na suspect dahil sa isa pang CCTV video na hawak ng PNP pero hindi ibinigay sa media, kung saan nakita umanong bahagya ang kanyang muka. Pumirma umano siya sa salaysay sa harap ng 2 abogado. Siya'y pumasok sa hotel, sa bintana, sa likod, gamit ng isang patalim, tinutukan niya yung mga nandun sa room 103. At dahil bukas yung bintana ng room 103, yun ang napili niyang puntahan. Paghihiganti ang nakikitang motibo sa krimen. Sinibak kasi bilang pool attendant ang suspect, makaraang masangkot sa pagnanakaw sa room 101, nakatabi lang ng kwarto ng mga biktima. Yun nga din, ang naging dahilan din upang siya ay humingi ng back pay, subalit ayun na nga sa mga ating mga nakalap na impormasyon mula sa mga saksi, siya yung tinanggihan ng management. Yun ang isang nakita naming pinag-ugatan nung kanyang sinasabi nga na pagganti. Hindi malinaw kung bakit mga biktima ang tinarget kung ginagantihan ng suspect ang hotel. Ninakawan din umano niya ang Australiano ng relo, sapatos, gold ring at mga damit na di pa nakikita. Kaya nakatakda siyang sampahan ng reklamong robbery with multiple homicide. Lumabas sa investigasyon na pumasok pa ang suspect sa kanyang trabaho sa isang kondo sa lungsod, 1 araw matapos ang pamamaslang. Doon may CCTV, tinitingnan pa yung relo. Maluwag, tinitingnan niya yung relo, maluwag. We have a picture ng relo ng Australian sa namasyal sa People's Park. Kinalaunan ay nagtago siya sa mga kamag-anak sa Tuwi, Batangas, pero nakumbinsing sumuko ng barangay chairman at mayor doon. Masaya po kami kasi syempre nahuli na po eh. Mabibigyan na ng hustisya yung nangyari sa kanila. Tsaka sana pagsisihan mo rin yan balang araw. Bakit nagawa mo yun? Anong tumakbo sa isip mo? Emil, tiwala ang PNP maging ang lokal na pamahalaan ng Tagaytay na malakas ang ebidensya laban sa sumukong suspect. Samantala, ang lalaking biktima ay naibalik na sa Sydney, Australia at ang 2 Pinoy naman ay nakaburol ngayon sa kanilang probinsya sa Oriental Mindoro. Balik sa Emil. Maraming salamat, June Veneracion. Itinanggi ng isang nurse ng National Kidney and Transplant Institute ang paratang na siya ang utak sa nabistong iligal na bentahan ng kidney. Paglilinaw naman ng pamunuan ng ospital, hindi siya head nurse kundi staff nurse. Nakatutok si John Consulta. Sa presscon kahapon sa NBI, binanggit na isang head nurse ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI ang umano'y utak ng Kidney for Sale Syndicate na kanilang na-operate sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa isang presscon ng NKTI kanina, kinumpirma nilang matagal ng empleyado ng NKTI ang naturang tao, pero nilinaw na hindi raw ito head nurse. Hindi po siya head nurse, iko-correct lang po namin yon. Siya po ay staff nurse namin dito sa
National Kidney and Transplant Institute. Siya po ay nagtatrabaho sa amin ng 23 years na. Sa investigasyon ng NKTI, pinatawag na raw nila ang inaakusang empleyado para makuha ang panig nito. Tumawag kami ng meeting, yung executive committee, kasama siya. Tinawag namin siya para malaman sa kanya kung totoo ba yung bintang sa kanya. Ang sabi niya, hindi raw totoo. Pero kahapon, positibong kinilala ng mga na-arrestang suspect ang empleyado ng NKTI na siyang nag-facilitate sa kanilang mismong operasyon bago sila isinama sa kanyang pag-recruit ng mga donor bato para sa kanilang kidney transplant. Nung tinakasan po si Sir ako nga po nagpo-proseso para dun sa pagbibigyan po ng kidney ko. Kinuha ka niya na rin na Kinausap po pati niya ikaw, kasi Marichu. Opo, dalawa Ganun po din. kami. Kayong dalawa, empleyado na. Kami po yung utusan ni Sir na makipag-usap o sumama dun sa recipient at donor. Wala po kaming swelduhan, wala kaming kinikita, walang exact amount. Kung ano lang po yung ibigay sa amin dun sa pag-uusap nila ng recipient. Kung may matira po na 20,000, yun po pinaghahatian po namin bilang suporta po dun sa pangkain po namin. Kayo po yung nagpapa-match ng mga dugo? Kasama po yung recipient, parang ano lang po, assist lang po ang ginagawa ang nangyari. Kasi yun po ang, kung ano po yung naranasan namin, yun lang din po yung sinasabi namin dun sa donor. Saan yung ginagawa yung blood matching? Sa hospital, pwede pong sabihin ng hospital. Wag. Okay ba? Quezon City lang po. Basta QC, opo, QC lang po. Lahat po, QC. Ayon pa sa suspect, kilala nila ang empleyado ng NKTI dahil linggo-linggo raw nila itong nakakasama. Nakakasama po namin siya weekly. Pinapakain po kami sa isang restaurant. Parang banding po. With the donors. With donors na nakasama po namin. Ipapasumpi na raw ng NBI ang 3 doktor na pinangalanan na dawit sa pag-opera ng mga nagbebenta ng bato. Kung may knowledge ang doktor about the syndicate, may mananagot siya. Pero kung yung isang pasyente na yun at tapos eto may magdo-donor, walang knowledge ang doktor, in good faith siya. Nag-perform lang siya ng kanyang trabaho. Sa tanong kung may mas mataas pa sa nurse ng NKTI na sangkot sa Kidney for Sale scheme, yan ngayon ang tinututukan pa ng ating investigasyon. Ang Department of Health na nangangasiwa sa NKTI, hinihintay pa rin ang resulta ng investigasyon. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Hindi anya biro at hindi rin bomb threat ang pagtatalaga sa sarili bilang designated survivor ay kay Vice President Sara Duterte. Sinabi niya po yan nang dumalo sa paglulunsad ng Brigada Eskwela sa Carmen, Cebu. Nakatutok si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Sa mga huling araw niya bilang Education Secretary, minomonitor ni Vice President Sara Duterte ang Brigada Eskwela. Pagtutulong-tulong ng mga guro, magulang at volunteer para ayusin ang mga pasilidad at gamit sa mga paaralan. Inilunsad yan sa Carmen National High School sa Carmen, Cebu. Ang totoong matatag ay ang pag-amin na hindi natin kaya mag-isa at kailangan natin ng kasama, katuwang, kauban, kadwa o kaupod. That is why we are here today to reaffirm our spirit of community. Sa pagiging epektibo ng pagbibitiw niya sa DepEd sa Biyernes, siniguro ni Duterte ang maayos na transition kay Senator Sonny Angara, ang incoming Education Secretary. Bukas naman sila magpupulong kasabay ng turnover. Kibaluk ko si Senator Angara, he's been in government for the longest time, longer than me. So kibalo siya kung unsa ang ato ang kinahanglan, kibalo siya kung unsa atong kinahanglan buhaton to improve the quality of education. Kaugnay naman ng mga DepEd officials na naghain ng courtesy resignation, nagbilin daw siya sa kanila na manatili muna sila sa pwesto. I invited them for dinner and giingnan nako tanan mga USECs and ASECs. Please stay until the new secretary will remove you because otherwise kung manghawa tanan mapiangan ang Department of Education. It will be detrimental to the department. Ika-6 na DepEd activity na niya ito sa Cebu. Bagamat di siya nakadalo sa opening sa palarong pambansa,
na dito rin ikinasa dahil dumalaw na lang sa mga atleta sa ospital. Kaugnay nito at nang magiging pagliban niya rin sa sona ng Pangulo para raw maging designated survivor, sabi niya, karon lang ko nakakita og kanang ganing Vice President na pangita ang iyahang attendance sa tanan mga butang. Dili to siya joke, dili po to siya bomb threat. I think many missed the point. So, para sa ako, kung wala ka kasabot the first time, I don't think you deserve an explanation. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Nico Sereno, nakatutok 24 oras. Sabay na nagsasanay ang Philippine at US Coast Guards malapit sa Lubang Island, kung saan may namataan ding Chinese vessel. Ang monster ship naman ng China Coast Guard, 2 linggo nang nakaangkla malapit sa isang barko ng Philippine Coast Guard. Nakatutok si Chino Gaston. Search and rescue gamit ang mga rubber boat at helicopter. Firefighting at pagpapausad ng mga rubber boats kahit binumbomba ng tubig. At sama-samang pag-operate sa karagatan. Ilan nang yan sa pinagsanayang kahapon ng crew ng US Coast Guard cutter Weish at Philippine Coast Guard crew ng BRP Melchor Aquino. Paghahanda yan sa mga pagkakataong kailangang sabay maglayag ang dalawang magkaalyadong bansa. The objective of this exercise is to not just to show our cooperation with each other as allies, but to develop our interoperability in responding to different emergencies. There's still no talk about those kind of joint patrol, but again, we still have to recognize na itong mga ganitong activity natin with the United States Coast Guard is clear evidence of our strong maritime cooperation. Ginawa ang joint exercise malapit sa Lubang Island ng Occidental Mindoro. Habang isinasagawa ang exercise, lumapit ang China Coast Guard Vessel 530C ng 15 nautical miles para magmasid. Ito rin ang CCG vessel na lumapit kamakailan lang ng mahigit 100 kilometro sa Lubang Island. Pero sa huling monitoring ng PCG ay umalis na ito at nagtungo sa direksyon ng Palawan. Last night, we also tracked its movement that it's now moving away towards Palawan. So it's no longer there in Lubang Island. Sa ibang parte ng West Philippine Sea, mahigit 2 linggo nang nakaangkla malapit sa BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal ang tinaguriang monster ship ng Chinese Coast Guard na may bow number 5901. Kaninang umaga ay halos 600 metro na lang ang pagitan ng dalawa sa Escoda Shoal sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Bagamat wala namang ginagawa maliban sa pagbabantay sa BRP Teresa Magbanwa. Confirm that as of 7:30 in the morning, the last image that I got from our Coast Guard personnel from 9701, the China Coast Guard monster ship remains to be inside the Escoda Shoal. It never departed and still anchored there. It's very near, Bago nito ay pansamantalang umalis ang monster ship sa Escoda mula July 12 hanggang 15 para magpatrol kasama ang mga Chinese militia ships ayon sa security analyst na si Ray Powell. Dati nang sinabi ng China na nananatili ang kanilang barko sa Escoda dahil sa hinalang magtatayo roon ng outpost ang Pilipinas. Ayon naman kay dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, panahon ng maghain ng panibagong arbitration case ang UNCLOS matapos kontrahin ng China ang hiling ng Pilipinas na mabigyan ng extended continental shelf sa West Philippine Sea. Mahalaga aniya ang mga arbitration case gaya ng 2016 Arbitral Award dahil basihan ito ng maraming bansa para suportahan at katigan ng Pilipinas sa paggiit ng karapatan laban sa China. The joint patrols are one of the strongest enforcement measures of the Arbitral Award. They're telling China we can conduct these naval drills, aerial drills, because these waters constitute the exclusive economic zone of the Philippines in accordance with the Arbitral Award. In the exclusive economic zone under UNCLOS, so that is the strongest enforcement so far. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.
Bumaba ang trust at performance rating ni Pangulong Bongbong Marcos batay sa latest survey ng Pulse Asia nito pong Hunyo. Nang tanungin kung gaano nila pinagtitiwalaan ang mga opisyal ng gobyerno, 52% ang trust rating na nakuha ng Pangulo, mas mababa kumpara sa 57% noong Marso. Nananatili naman sa 71% ang trust rating ni Vice President Sara Duterte. 69% ang nakuhang trust rating ni Senate President Cheese Escudero. 35% naman ang trust rating ni House Speaker Martin Romualdez, mas mataas kumpara sa 31% noong Marso. Pagdating sa pagganap nila sa kanilang tungkulin, 53% ang nakuhang performance rating ni Pangulong Marcos. Bumaba po yan mula sa 55% noong Marso. Umakyat naman ang rating ng Vice sa 69% mula sa dating 67%. Tumaas din ang performance rating ni House Speaker Romualdez na nasa 35% mula sa 31%. Hindi kabilang si Escudero sa performance probe dahil wala pa siyang isang buwan bilang Senate President nung isinagawa ang survey. 5 ang sugatan sa pag-araro sa 5 sasakyan ng isang payloader sa Benguet, Abra. Sa kuha ng CCTV, makikita ang sunod-sunod na pagdaan ng isang tricycle, dump truck at motorsiklo sa Abra, Ilocos Sur Road. Maya-maya pa'y napatigil ang mga sasakyan pagkatapos sunod-sunod na silang napatras dahil sa kasalubong na payloader. Ang sakay ng tricycle, nahulog at nakaladkad. Naipit din ang driver nito pati ang rider ng motorsiklo. Ilang metrong nakaladkad ang mga sasakyan bago bumangga sa isa pang nakaparadang sasakyan. Isinugod sa ospital ang mga biktima at 3 sa kanila nagpapagaling pa. Hawak naman ng mga otoridad ang driver o yung operator ng payloader na sinasabing may iniwasan siyang sasakyan kaya lumipat ng lane. Pero sabi ng pulisya, nag-overtake ang operator kaya maharap siya sa asunto. Handa naman daw ang kumpanyang may-ari ng payloader na tulungan ang mga biktima. Sa gitna naman ng umiigting na tensyon sa West Philippine Sea, ang nalalapit na pagsasabata sa panukalang magtatakda ng mga hangganan ng maritime zones ng bansa. Nakatutok si JP Soriano. Pirma na lang ng Pangulo ang kailangan at ganap ng maisa sa batas ang Philippine Maritime Zones Act. Ito'y matapos aprobahan ng Bicameral Conference Committee ang consolidated na bersyon ng panukala. Ang Philippine Maritime Zones Act ay ang panukalang nagtatakda ng mga hangganan ng maritime zones ng Pilipinas at mga karapatan ng bansa sa loob nito. Maliwanag na yung maliwanag yung karapatan natin kung saan yung ating boundary, maliwanag yun na may batas tayo na kung saan tayo pwedeng maglayag, pwedeng mangisda. Tapos babalik na rin sa usapan, ba't may nakapark na Chinese Coast Guard sa Lubang, Mindoro. So maliliwanag to hanggang saan yung boundary. Mahalaga ang batas na ito sa gitna ng mga agresibong pagkilos ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Paraan din daw ito para pagtibayin palalo ang mga laman ng 2016 arbitral ruling na nagbabasura sa 9-dash line ng China na umaangkin sa halos buong South China Sea, kabilang na ang West Philippine Sea. With that act, we're also now laying the groundwork for improving our law enforcement within these maritime zones. Sa gitna nito, pinirmahan naman ng Pilipinas at China ang bagong kasunduan na tinawag na Arrangement on Improving Philippine-China Maritime Communication Mechanisms. Ayon sa DFA, ang kasunduan ay nagbibigay daan sa pagbubukas ng ilang communication channel sa pagitan ng Pilipinas at China patungkol sa mga maritime issue. Kabilang dito ang mga kinatawang itatalaga ng mga lider ng Pilipinas at China, pati na ang Foreign Ministry at Coast Guard ng dalawang bansa. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Abot hanggang dibdib ang baha sa ilang lugar sa Davao City. Isinailalim naman sa state of calamity ang Maguindanao del Sur dahil sa epekto ng baha. Ang sitwasyon doon sa live na pagtutok ni Jestoni Humamil ng GMA Regional TV. Jestoni. Emil, kung kahapon lagpas bewang ang lalim ng baha sa maraming lugar sa Dato Montawal at Magalungan, Maguindanao del Sur, sa ngayon
humupa na ang baha sa maraming lugar sa nasabing bayan, ngunit perwisyo naman ng mga residente ang makakapal na putik na pumasok sa kanilang bahay. Dahil sa ilang araw na pag-ulang nagpabaha sa maraming lugar sa Maguindanao del Sur, isinailalim na sa state of calamity ang probinsya. Sa aerial view sa Pagalungan, makikita ang lawak ng pinsala. Sa ilang lugar, humupa na ang baha. Ngunit perwisyo naman ang iniwan itong makakapal na putik. Problema po talaga namin kasi mahirap maglinis dito. Kanya-kanya na ring linis ang mga residente. 2 araw na ako naglaba. Marami masyado ang naglulubog sa baha. Binibilad na ngayon. Nagpasalamat naman ang RHU Dato Montawal na kaagad nilang naisalba ang gamit lalo na ang mga gamot. Dito sila pansamantalang nagki-cater ng mga pasyente sa kubong ito katabi ng RHU. Ang mga residente namang natulog sa kalsada dahil sa baha. Doon pa rin sila natutulog hanggang ngayon. Ang bahay namin, sir, hanggang dito yung tubig. 4 na araw na rin kami dito. Tinitiis na lang namin, sir. Sa ibang lugar sa Datupiang, baha pa rin. Gaya sa Doa Minanga Elementary School na lampas baywang pa rin ang tubig. Tulong-tulong naman sa paglilinis at pag-alis ng mga natumbang puno sa paralan ang mga lalaking ito. Tuloy-tuloy rin ang pamamahagi ng tulong sa mga apektadong residente. Inaalam pa sa ngayon ng PDRMO ang kabuuang danyos na iniwan ng baha. Ito naman ang resulta ng malakas na ulan kagabi. Binaha ang isang subdivision sa Davao City. Ang pick-up na ito, tumirik. Maraming motorista rin ang stranded. Ang ilang pasahero tuloy, naglakad na lang. Umabot na sa dibdib ang baha. Grabe talaga yung sitwasyon namin kasi every time may mga baha dito, ito pinaka-worst na baha na pinakamataas. Alam ko ginabaha dito pero hindi ganun kataas, pero ngayon grabe. Kating luya na mo dito, patindagan ng nabasa sulod eh. Gamitin nyo? Oo, dagang na nga daot. Sama sa? Sa akong freezer. Kaya na mabantay, kumpiyansa lang kayo. Ayon sa Office of the Civil Defense Region 11, nasa 282 na individual ang apektado sa pagbaha sa 7 barangay sa Davao City kagabi. Sa Pekit, Cotabato naman, lubog pa rin sa baha ang 2 barangay. Sa taas ng tubig, pahirapan ang paglikas sa mga residente at paghahatid ng tulong. Sa ngayon, nasa 14,000 pamilya ang apektado roon. Buwis buhay naman ang ginawang assessment ng Ministry of Social Services and Development sa bayan ng Nabalawag na bahagi ng BARM. Abot leeg pa rin kasi ang baha sa ilang lugar. Emil, dalangin ng mga residente ng Dato Montawal at Magalungan, Maguindanao del Sur na sana hindi na umulan ng malakas sa area ng Bukidnon, Cagayan de Oro City, maging sa parte ng North Cotabato. Emil. Maraming salamat, Jess Tony Humamil ng GMA Regional TV. Mga kapuso, update tayo sa 2 weather system na nagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa ngayon. Unahin natin ang low pressure area na huling namataan ang pag-asa sa coastal waters ng Giwan, Eastern Samar. Sa forecast track, unti-unting kumikilos pa northwestward ang LPA papuntang Samar Island. Bukas inaasahang nasa silangang bahagi na ito ng Southern Luzon. Ayon sa pag-asa, mas maliit na ang tsansa nitong maging bagyo. Bukod kasi sa lumalapit sa kalupaan, mataas din ang vertical wind shear. Yan yung magkaibang lakas o bilis ng hangin sa itaas at ibabang bahagi ng atmosphere kaya madaling masira ang sirkulasyon ng LPA. Gayunman, magdudulot pa rin ito ng malalakas na pag-ulan. Patuloy ring umiiral ang hanging habagat sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang may ulan na sa Samar at Leyte provinces. Pagsapit ng hapon, halos buong Visayas na ang uulanin. Karamihan diyan ay heavy to intense rains, partikular sa Negros provinces. Pinag-iingat naman ang mga taga-Panay Island lalo't posible ang torrential rains o yung matinding pag-ulan doon. Magpapatuloy yan hanggang gabi, kaya doble ingat lalo na po sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Sa Luzon naman, kalat-kalat na pag-ulan ang mararanasan sa umaga sa Bicol, Mimaropa at Quezon provinces. Madaragdagan yan sa hapon kung kailan halos buong Luzon na ang makakaranas ng heavy to intense rains. Partikular yan sa Central Luzon, Mimaropa at Calabarzon. May pag-ulan din umaga pa lamang sa Caraga, Davao at Barm. Magtutuloy-tuloy ang malakas na pag-ulan sa hapon at gabi. Iba yung pag-iingat po sa mga kapuso natin diyan dahil ilang araw ng lubog sa baha. Dito naman sa Metro Manila, may tsansa na ng pag-ulan sa umaga pero sa hapon o gabi, posible ang malakas na pag-ulan kaya sa mga mailakad, huwag kakalimutang magdala ng payong.
Sa gitna ng nabistong bentahan ng kidney o bato, muling naungkat kung gaano kahirap magpa-transplant. Mahigit 1 milyong piso ang kailangan para sa operasyon. Ang bato libre lang pero kailangan pilahan. Maliban kung may donor ka na, hindi dapat magpapabayad. Nakatutok si Maki Pulido. Para tumagal ang buhay ng 23 anyos na anak ni Joy, kailangan na ng kidney transplant. Stage 5 na siya. Tapos di na po siya naihi, di na napunction yung kidney niya. Matagal na po siyang hindi naihi. Noong nakaraang taon, nagtanong na si Joy sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI kung paano makakapag-kidney transplant ang anak. Pero bago masimulan ang proseso, kailangan niya ng 600,000 pesos na show money. Kulang nga raw ang kita niya kahit sa pambili ng pagkain, kaya hanggang ngayon, nagdadialysis lang muna ang anak. Hanap buhay ko po sa gabi. Kapag wala pong tao sa bar, wala rin naman po akong kita. Minsan kulang po sa pagkain. Umuo pa po kami ng bahay. Ngayon po ang kuryente ko, hindi ko po muna babayaran. Ang PhilHealth po ng anak ko, hindi ko mahulugan. Yung PhilHealth ko, tinigil ko na. Kasi kakapusan. Aminado ang NKTI, kailangan talagang may pera ang sasailalim sa transplant. Nasa 1.2 million pesos ang kidney transplant sa NKTI, pero maaring sagutin ng PhilHealth ang kalahati nito. Aabot sa 30,000 pesos kada buwan ang iinuming mga gamot. Inaapela pa raw ng NKTI na tumulong din ang PhilHealth maging sa anti-rejection medicine. Kidney transplant's not for everybody because you have to have medicines na you have to maintain those medicines habang buhay para hindi mo i-reject yung kidney. Para bang show money, nasa bank account nila yon. Assurance lang na sana masubsidize nila yung gamot nila for at least naman for the first 6 months post-transplant. Sakali mang may perang pambayad ang nangangailangan ng kidney transplant, walang pila kung may donor ka. Kung walang living donor, maaring tumagal ang paghihintay. Isa sa mga pasyente nila, 6 na taon nang naghihintay magkaroon ng kidney donor. May 100 ang nasa waiting list ng Human Organ Preservation Effort o HOPE, kaya sana raw mas marami ang magpalista bilang organ donor. Isang solusyon din daw ito para maiwasan ang bentahan ng kidney. If you carry po the organ donor card, i-sign po nyo yon. Nasa likod rin yun ng driver's license po ninyo. That in case anything happens to you and you're brain dead but your organs are still functioning, i-donate na po natin ang lahat ng organs po natin para those po with kidney failure, lung failure, heart failure, liver failure, they can have a new life. Sa gitna ng balitang bentahan ng kidney, giit ng NKTI, strikto ang kanilang proseso at sana raw ganun din sa ibang ospital. Kung non-related donors, kailangan po may emotional or social relationship yung donor and recipient. Nag-undergo po sila ng psychiatric evaluation. Meron po tayong Hospital Transplant Ethics Committee. We also have our head of our social worker as part of that committee. And then po, nag-i-interview sila dun sa kung saan nakatira yung donor. They will talk to the barangay captain. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Apat pang taon sa pwesto, 5 mahalagang hamon. Isa dyan, ang bilis ng pagmahal ng bilihin na una sa mga gustong marinig ng taong bayan sa sona ng Pangulo ngayong Lunes. Kadikit niyan, syempre, ang sahod at iba pang hamon sa ekonomiya. Ang pagtugon ng gobyerno, alamin sa Sona Special Report ni Ivan Mayrina. That's what I lose sleep every night over is how to bring down inflation. Pagsisimula pa lang ng 2023, yan ang problemang hindi nagpapatulog sa Pangulo. Ang inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ngayong Hulyo ng taong 2024, ilang araw bago kanyang ikatlong State of the Nation address, nakakatulog na kaya ang Pangulo? Buwaba na naman ang inflation mula sa 6% sa buong taon ng 2023. 3.7% na lang yan, base sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority. Yun nga lang, sa kabila ng mas mababang pangkalahatang numero na yan, tumaas pa ang food inflation o pagtaas ng presyo ng pagkain
na nasa 6.5% nitong Hunyo. Ang bigas halimbawa, nasa double-digit inflation pa rin. Halos hindi nagbabago mula noong Setyembre ng nakaraang taon. Kaya naman si Aling Zenaida, hindi rin daw makatulog sa kaiisip kung paano pagkakasyahin ang maliit na sahod ng construction worker na anak para sa kanilang mga pangunahing pangangailangan, lalo't hindi naman permanente ang kanyang trabaho. Taga-Paliparan, Dasmariñas, Cavite sila at matagal na raw namumuhay sa laylayan. Pag alam kong tagilid na yung bigas namin, naglulugaw ako. Ayan, lulugaw ako 2 dakot. Kahit tag 2 subo lang sa amin, okay na. Basta hindi lang kami magutom. Inom kami ng mainit na tubig. Yun, abutan kami ng umaga. Hindi ako makatulog. Nag-iisip ako kinabukasan saan naman kukuha ng pansaing. Sobrang taas ng bilihin. Mabigat. Hindi namin kayang bumili ng ganong presyo. Base sa resulta ng Pulse Asia Survey nitong Hunyo, ang mataas sa presyo at pagpapababa ng presyo ang numero 1 nais marinig ng mga Pilipino sa susunod na State of the Nation Address ng Pangulo. Sumunod dyan ang pagpapalago ng ekonomiya at paglikha ng trabaho. Sa palengke namin nakilala si Rolando Paet. Hindi naman daw siya mahirap pagmamalaki niya. Pero maging siya, aminadong hirap pagdating sa pagbabudget. 1,000 pesos ang kanyang budget para sa susunod na 2 o 3 araw para sa ilang pangangailangan nilang mag-asawa at 2 anak ang nasa kanyang listahan. Kabuang gastos sa 980 pesos. Hindi na nga muna isinabay ang kamatis at sibuyas sa lagay na yan. Hindi rin kasama dyan ang bigas. Bukod pa ang kuryente, tubig, panggasolina sa motor at iba pa mga araw-araw na gastusin. Yung pinamamalengke ko po na 1,000 eh. Kakatiting na lang yung nabibili ko. Kung tutuusin at kung pangkalahatan ekonomiya ang pag-uusapan, hindi naman nangungulelat ang Pilipinas. Ang 5.5% ng GDP ng Pilipinas sa sukutan ng paglago ng ekonomiya ng isang bansa noong 2023. Number 1 sa ASEAN. Yun nga lang, sa parehong panahon, ang mas mataas sa GDP, natapatan din ang pinakamataas sa inflation sa rehiyon sa parehong panahon. Ang sabi ng National Economic and Development Authority o NEDA, wala raw sa kontrol ng Pilipinas ang marami sa mga sanhi ng inflation. It's a confluence of factors, no? One of this is the El Nino that we had, and then the other compounding factor was the supply from the global market, no? Because some countries restricted their exports. Ilan sa mga naging diskarte ng gobyerno sa kasagsagan ng pagsirit ng presyo ng bigas, ang pagmandato ng price cap sa bigas noong Setyembre na binawi makalipas ang 1 buwan. Nariyan din ang isinusulong na pag-amyenda sa Rice Tarification Law para muling makapagbenta ng murang bigas ang National Food Authority. At nitong nakaraang buwan lang, nagpasya naman ang NEDA Board na ibaba ang taripa sa ilang agricultural products kabilang ang bigas mula 35%, ginawang 15% na lang, na ang layunin ay mapababa sa 29 pesos kada kilong bigas. These are artificial inducements, one-shot deals. But ultimately, the long-term sustainable solution, one that is more meaningful, permanent, would be raising farmers' productivity. Ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, isa sa mga basihan para sa pag-aproba ng taas sahod. Sa nakalipas na taon, tumaas na ng kabuang 75 pesos ang minimum wage sa Metro Manila. Ilang mga wage hike petition pa ang nakabinbin at may legislated wage hike ding isinusulong. Git ng mga manggagawa, hindi makasabay ang taas sahod sa taas presyo. Ang dole, pilit daw na binabalanse ito. We will never ever be able to strike the very perfect balance. Even on the matter of providing or coming up with an adjustment in the minimum wage, it's always a thankless job. Sa huli ang pagpapataas ng produksyon ng pagkain, ang pangunahing paraan ng gobyerno para mapababa ang presyo nito na siyang pinipilit makamit ng gobyerno. Yun nga lang, hindi agaran ng epekto. Sa susunod na 1 o 2 taon inaasahang mararamdaman na ang ilan sa mga proyektong yan tulad ng mga cold storage facility. Yung wastage mo talagang bababa. Ang tapon. So kung kaya naman tumataas ang presyo dahil kung kalahati natatapon, yung lugi mo doon, ipapatong mo doon sa nawala, di ba? Habang nananatiling pangarap ang abot kayang presyo ng bilihin, si Aling Zenaida umaasang sa sona ng Pangulo. May mailatag na solusyon para sila'y hindi na magutom.
Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Nagsampa ng reklamo si dating Caloocan Mayor Ray Malonzo laban kay Caloocan Representative Oscar Malapitan at 6 pang personalidad. Kaugnayan ng umano'y maling paggamit ng pondo ng lungsod doon. Sagot ni Malapitan, may kinalaman ito sa papalapit na eleksyon. Nakatutok si Mariz Umali. Reklamong graft at malversation of public funds ang inihain ni dating Caloocan Mayor Ray Malonzo sa Office of the Ombudsman laban sa nakaupong Caloocan 1st District Representative Oscar Malapitan. Kaugnay ito ng umano'y maling paggamit ni Malapitan ng kaniyang Priority Development Assistance Fund o PDAF na aabot sa 8 milyong piso mula 2007 hanggang 2009. In-release daw niya ito sa grupong Caloocan Assistance Council Incorporated o CASI, kahit hindi naman umano ito kwalipikadong makatanggap ng PDAF, base sa report ng COA noong 2012 ayon kay Malonzo. Bukod dyan, hanggang ngayon daw, hindi pa rin umano naliliquidate ng grupo ang halaga kahit lumipas na mahigit 1 dekada. Kasamang inireklamo ni Malonzo si dating DSWD Secretary Esperanza Cabral, 4 pang opisyal ng DSWD at si Senon Mayor na pinuno ng CASI. Ayon kay Malonzo, may parehong reklamo na inihain na raw sa Office of the Ombudsman laban kina Congressman Malapitan. Nakitaan ito ng probable cause noong 2017, pero matapos iapela ni Malapitan ay nabasura noong 2019 dahil sa kakulangan ng ebidensya. Under the law naman, pagka may bagong ebidensya, ay pwedeng buhayin ang anumang kaso. Yung pagkakarekomenda ni Mr. Malapitan doon sa kasi na yan ay mali. Tapos may mga nag-testify pa na yung supposed to being naging beneficiary ng kasi, sinabing hindi naman sila nakatanggap. Tuga naman ni Congressman Malapitan, bakit sa kanya isinisisi ang di pagliliquidate ng grupo gayong responsibilidad yon ng kasi? Kasi alam nyo, elections just around the corner. Mga tumatarget yan sa aming posisyon. So, what I can say, it is all politically motivated. Malinis kami at kayang-kaya namin depensahan yung mga aligasyon na sinasabi niya. Just for the record, as far as you're concerned, nakinabang po ba kayo dun sa pondong binigay nyo sa kasi? Walang pakinabang dahil maganda lang yung programa nila, na-convince ako, naglagay ako ron. Giit pa ni Malapitan, hindi naman daw tatanggapin ng DSWD ito kung hindi nila accredited ang grupong kasi. Wala raw siyang personal na relasyon o kaugnayan sa mga taga-kasi. Pag-iisipan pa raw ni Malapitan ang susunod nilang hakbang dahil hindi pa niya natatanggap ang kopya ng reklamo. Ayon naman kay Cabral, sasagutin na lang niya ang reklamo oras na matanggap niya ang kopya nito. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang iba pang kinasuhan ni Malonzo. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Babala mga kapuso, sensitibong video ang mapapanood po ninyo. Kabilang po dyan ang mga kuha sa panonorture sa ilang dayuhan na pinalabas sa pagdinig ng kamera. Gusto rin pa imbisigahan ang mga peking birth certificate na na-issue sa mga dayuhan. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. So, lalaki po ito. Ilang video ng pagtutorture ang ipinalabas sa pagdinig ng kamera tungkol sa Pogo. May sinasaktan dahil pinagsuspetsahang tumakas para magsumbong sa mga otoridad. Meron ding kinukuryente. Ang lalaking ito na hinahampas sa ulo, ililigtas sana, pero hindi na naabot ang buhay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Pinagtalunan pa kung pwede itong ipalabas dahil mapapanood ng kahit sino sa livestream ng pagdinig. What we are trying to portray here is the evil of the illegal activities. It was done by other foreigners in cahoots with Filipinos. Ayon sa ilang dayuhang nailigtas ng paok sa mga Pogo, pumapasok sila sa Pilipinas bilang turista. Saka sila kukuha ng working visa, bagamat hindi ang Pogong pinapasukan ang nakalagay na kumpanya. Ang dayuhang ito, kinidnap at dinala sa Porac Pogo noong June 2, pero nailigtas ng paok noong June 5. 150 dayuhan ang nadatnan dito. Ang isang dayuhan naman, hindi alam na binenta na pala siya ng kaibigan sa Bamban Pogo. Doon, 280 na dayuhan ang nadatnan at 231 ang pinadeport na. Ang sabi sa kanya ng barkada niya, kakain lang tayo, binenta po siya sa halagang 300,000.
pero hindi po niya alam. And these operations have uncovered the extent of criminal activities associated with POGOs. From serving as a hub for human trafficking to engaging in crimes and cybercrimes like love scams, loan scams, kidnappings, prostitution, murders, and a nest for international wanted persons. Halos pareho yan sa mga scam farms sa ibang bansa tulad sa Myanmar, kung saan nailigtas ang isang Pilipina na inalok muna ng working visa roon para maging encoder pero ginawang scammer. Makikipag-chat for, ano yan, parang kukumbinsi mo siya to invest, gano'n? Yes, to invest. Or ito yung tinatawag na love scam, na-involve ka rin sa love. Torture ka ba? Opo. Kung uuwi kayo, magbabayad kayo ng 7,000 USD. Isinumite na sa komite ang listahan ng 402 canceled POGOs at scam farms sa bansa. 45 lang ang lisensyadong POGO sa bansa ayon sa PAGCOR. Suspendido pa ang 3. Hirap umano ang PAGCOR na labanan ng illegal gambling dahil sa mga online influencer. Gamit po ng platform nila such as Facebook, TikTok, YouTube to encourage prospective players to try their luck. Marami pong mga kabataan ang maaari pong makapaglaro sa mga illegal platforms po na ito. The licenses of POGOs or IGLs have been used to create a veneer of legality for their illegal activity. Some POGOs will continue to operate despite the ban. If there will be a ban, we will continue to operate against these illegal POGOs. Kasabay ng pagdinig ang paghahain ng isang resolusyon para imbestigahan ang pag-issue ng mga pekeng birth certificate at passport sa ilang dayuhan. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Dahil matarik umano, napuna online ang rampang para sa mga persons with disability na inilagay sa bagong istasyon ng EDSA Bus Carousel sa bandang North Avenue sa Quezon City. Sinubukan po ito ng isang naka-wheelchair at sinukat din ng isang arkitekto para malaman kung pasado sa standard ng pagiging matarik. Nakatutok si Jonathan Andal. Viral ngayon ang picture na ito ng rampa sa isang bagong istasyon ng EDSA Busway sa Phil-Am, Quezon City. Puna ng mga netizen, matarik at delikado para sa mga PWD. Para makumpirma, pinuntahan namin ito kasama si Nelson, isang wheelchair user ng grupong Life Haven. Ano sir, tingin mo, kaya yan? Wish buhay ito, pero itatry natin. Mula sa bangketa, nag-elevator si Nelson paakyat sa footbridge. Unang rampa pa lang paglabas ng elevator. Ang hirap. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya talaga. Para makababa siya sa mismong sakayan ng bus, susubukan na niya ang viral na PWD ramp para makasakay siya sa isa pang elevator. Hindi ko po talaga siya kayang subukan. Dahil napakatarik po niya. Kapag dumire-diretso ako doon, ay bakal nga, baka doon ako sumuot sa bakal. Pero sa tulong ng kanyang kasama, sinubukan pa rin ni Nelson na bumaba, pero paatras. Kaya? Kaya naman. Kinailangan ni Nelson na humawak ng maigi sa railings para tulungan ng kasama na putol naman ang isang kamay. Mahirap talaga. Hindi siya kaya talaga kahit na professional na gumagamit ka pa ng wheelchair. Talagang madulas, matarik, hindi siya standard talaga. Ayun sir na nag-assist, mahirapan ba kayo? Medyo mahirap talaga medyo. Ipinakita rin namin kay Architect Arman Eustaquio ang rampa. Isa siya sa mga bumalangkas ng unang amyenda ng IRR o Implementing Rules and Regulations ng Batas Pambansa bilang 344 o ang Accessibility Law. Base sa batas, dapat nasa 4.8 degree lang ang incline ng mga PWD ramp. Pero nang sukatin niya ito sa inclinometer, 14.15. So sobrang laki ng difference. 10 degrees steeper. 10 degrees steeper than 1 and 12. Sabihin matarik po. Matarik talaga. Sabi ng MMDA kaya nila ginawa itong rampa kasi yung elevator pag umakyat hindi pa pantay dito sa may footbridge. Hindi naman daw nila pwedeng itaas pa yung elevator kasi tatama na dun sa may MRT. May binigay na requirement ang MRT na kailangan ganito ang awang nyo doon sa namin, sa structure namin. So kaya nangyari, medyo nag-stick.
Ang solusyon nila, lagyan ng hawakan ang railings ng rampa para may kakapitan. Kasi pag hindi nilagyan, paano na yung mga PWDs? Hindi lang naman PWDs ang pinagbigyan namin doon. Of course, yung mga matatanda na mahirap nang maglakad, di ba? So yung mga buntis, para lang, di ba, lagi kami binabatikos na mahirap umakyat na sa mga footbridges namin, hindi sila maka-access sa mga loading stations. So yun yung ginawang solusyon, lagyan ng lift. But yun nga ang problema, restricted yung espasyo, yung lugar. Appreciate natin nag-effort si MMDA na gawing accessible. Pero yun nga, yung intent sana ng BP 344, yung accessibility law, independent mobility. Sa case nito, mukhang hindi nila kakayanin unassisted, especially mga gumagamit ng wheelchairs. Kailangan may magtutulak sa kanila, otherwise medyo delikado. Dahil nakitang delikado, si Nelson hindi raw sasakay ng EDSA carousel bus kung ganito ang istasyon. Panawagan niya sa gobyerno. Sana po, pagka gagawa po sila ng ganito, ikukonsulta muna po sa amin. Kasi kami po yung gumagamit nito. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Bagamat may standard na inirekomenda, nakasaad din sa batas na maaaring hindi sumunod sa standard ng maximum gradient o anggulo ang mga rampa na ilalagay sa mga overpass at underpass. The red carpet is waiting sa pasabog na OOTD na irarampa ng biggest and brightest stars sa GMA Gala 2024. 3 days to go bago yan. May pasilip na ang ilang sparkle stars sa kanilang magiging look at kadate sa special night. Makichika kay Aubrey Carampel. Kung noong 2022, elegant black dress ang suot ni Jasmine Curtis Smith, at last year, inislay niya ang wet bangus look na shining shimmery ang peg. Ngayong taon, pinaghahandaan na raw ng asawa ko star ang kanyang magiging OOTD. Tuloy-tuloy raw ang kanyang physical preparations at nakapag-final fitting na rin. I think I'm going for a little bit more classic look, but still flattering sa katawan natin tignan. Hindi siya ganun ka-revealing as last year, but a different type of channeling ng character tayo. At ang kanyang escort. Jeff, I'm still trying to convince him to change his schedule. So I'm hoping date ko that evening si Jeff, as he's been for the last 2 galas. And we can attend the evening together. Tandem din sa red carpet sina Mikey Quintos and boyfriend Paul Salas. This time, pinagplanuhan daw nila ang kanilang outfits. Since we started doing the gala 3 years ago, parang every year, I enjoy it more. Every year, you learn from the year before, and this year, isa yun sa mga notes namin na we should match. Tawagan naman namin yun, match. Ready na rin daw to slay the GMA Gala red carpet si Andrea Torres. I always want to surprise people. So we look back on the previous galas and sabi ko nga, I want something different naman. Still me, pero medyo mas edgy, something unpredictable. Nag-final fitting na rin ng kanilang gala outfits sina Jack Roberto, Elijah Alejo at Faye Lorenzo with their stylist Reggie Cruz. Ang suit ni Jack designed by Jobs Estrella na ibang-iba raw sa isinuot niya last year. Gusto ko clean lang, slick lang, dapper lang yung datingan. Napangalanan pa yung ng anti-silo shield. Yung suit ko na. Naku, malalaman nyo. Abangan nyo guys. Ha? May pa-reveal naman ang konting skin ng gown ni Elijah now that she's 19. Yung damit po, I don't think may makakapag-expect na magsusuot ako ng ganong damit. So, a new Elijah. May extra rin sa look ni Faye para sa special night of celebration. Every year naman kasi, 'di ba, Miss Aubrey, ang suot ko talaga is elegant, sexy, but this year mas more ultra sexy yung gagawin ko. Todo ko na. Kaya syempre, hindi si Faye yun kung wala yung sexy. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Connie Season para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.